Mahirap, mahirap. Kasi lalo na 'pag inabot ka ng panahon na malakas, agos, alon, hangin, bago yung meron pang magbibiro ang ano na may kikidlatan pa, yun ang nakakatakot. Tapos ay nasa laot ka, wala kang matatawag kundi yung itaas. Yun, medyo 'pag nakano ka na, safety ka na nun. Basta ano lang loob mo, lagi kang manalangin sa 'pag inabot kami ng ano sa laot, unos, ulan, hangin, basta ano ka lang yung loob mo, okey lang. Siyempre kailangan naming kumuha ng hinuhuli namin tulad ng alimasag. Kailangan hangga't ang alimasag, nahihinga sa lambat, 'wag ka munang uuwi. Ngayon 'pag ano lambat at wala pa ring laman, 'pag hindi ka puwedeng umuwi. Hangga't hindi ano yung loob mo na kaya mo pang maghanapbuhay, doon ka sa dagat. Ako po, 'pag po siya umaalis po talaga, 'pag pupunta ng laot, lagi po talaga akong nananalangin sa mahal na ina na laging gabayan at iuwi ng ligtas at maayos ang aking pong asawa. Kasi po, 'pag po talaga sila nasa laot, dagat po yan eh. Kumbaga, hindi po natin alam kung ano yung magiging kahinatnan nila. Pag alis nila dito, magandang panahon. Pero minsan, pag mayroong pagkakataon na talagang yung panahon biglang sasama, siyempre mapapaisip ka, magdadasal ka talaga na, Panginoon, mahal na ina, iligtas mo po ang aking asawa at lahat po na nasa karagatan. Na kung maaari, iuwi niyo po silang ligtas. At marami pong dalang biyaya. Nakita niyo naman, araw-araw kahit paano umuwi ka ng meron. Kahit na tabing umuwi ka ng pagod, at least sa tulong ng may kapal, ng mahal na ina, meron ka pa ring iuwi kahit paano. Makapag-uwi ka ng 2 kilo, 3 kilo, meron roon. Hindi wala. Pag naman po, alam naman namin na nasa payapa yung dagat, biglang uunos. Siyempre, wala naman akong kasama. Basta manalangin ka lang na bago ang loob mo na hindi ka mapapahamak. Dahil alam na nagigabay sa isang mahal na ina. Basta nanalangin ka sa kanya, ikaw na pumbala sa akin. Palatag na yung loob mo. Lahat nung inabot kami ng kidlat diyan, yung may namatay na itinamaan na kidlat, nasa laot ako noon. Yung kumidlat ng tagal mo ng parang yung pala may tinamaan na. Nasa laot ako. Seryoso po. Mahal na ina, mahal na yung Lord. Huwag naman po. Ayun, may ginalang at kaso meron pa rin siyang tinamaan. Nagpapasalamat lang ako at hindi ako. Nagpapasalamat po ako at na maano yung mahal na ina na mapasama sa pinakamataas sa ano. Kasi po, mula nung ako ang ano ko sa mahal na ina, mula nung ako rito, magkaisip, itong lugar po namin na to, para pong ginagabayan niya. Hindi po siya tratamaan ng ano pa mang sakuna na matitindi. Kahit po sa ibang lugar na nagkakaroon ng mga sakuna na hindi kinakaya ng mga tao, pero po dito, sa awa naman niya, sa mga panalangin rin siguro ng tao, hindi po ako nakakaranas ng kahit po yung mga bahay na na mga inano ng bagyo, hindi po ako nakakaranas. Hindi kaya po sa mga ibang lugar. Yun po siguro gawa. Dahil ang mahal na ina, dito nga po siya nadaong. Ito yung mga galing dagat. Dito po siya dito po siya dinadasalan. Kaya siguro po mahal na itong lugar na ito. Sa akin napakasaya ko kasi hindi natin nakalain na yung ang mahal na ina ay magiging isang mataas na talaga ng lugar. Kumbaga, syempre yung mga tao, pinag-aano din nila na mapagaya din yung ating parokya dun sa iba na kung kaya nila, kaya din natin. Kaya
mapasalamat talaga ako at napasama talaga ang ating Santissimo Rosario, Reyna del Caracol sa isa sa pararangalan. Maniwala na lang sila sa Panginoon na kami hindi kami pababayaan sa kung dagat magpatuloy na bigyan niya lang, maniwala lang sila sa mahal na ina na itong dagat hindi niya tatanggalan ng biyaya na araw-araw kami kahit paano meron kaming iuwi. Kahit masyadong marami ng nangyayari na ang dagat na ano na yung tawag doon, piniperwisyon na ng taga-ibang lugar. Maniwala lang tayo sa sa ating Panginoon na hindi niya kami pababayaan. Basta sa inyo lang ang sabi ko sa kanila na maniwala ka lang sa mahal na ina. Hindi tayo mawalan diyan kahit paano. Bibigyan tayo. Pag nasa laot kami, gabi kami na na palaot. Nasisid kami sa gabi. Namamana kami ng isda. Na ayos naman, kaya lang minsan mahirap pag ganitong panahon na nagbabagyo. Umpisa pa lang po nung binata pa ako. Lagi na ako nagsisimba talaga diyan. Tapos nag-aatin ng karakol. Tapos nabulong ako sa mahal na ina. Sabi ko, one time magiging lingkod niya rin ako. Hanggang sa tupad naman, hanggang sa nag-serve na rin ako katagalan. Hanggang ngayon, nag-serve ako sa kanya. Priority ko talaga sa lingkod sa simbahan. Kahit may laot po ko, minsan hindi ako nalaot para mag-serve lang. Pinuuna ko muna ang kasi diyan na ako nakuha ng lakas sa mahal na ina, sa Panginoon. Siyempre, bago pumalaot, dasal muna. Bago sumisid, dasal din. Sa kanya na gabayan kami, na ilayo kami sa anumang kapahamakan, ilayo. Ano lang po. Tapos, swertihan na lang. Pag may huli, minsan wala. Kapag Lunes po hanggang Linggo, yan, laot po ng gabi. Tapos, pag may serve po, sa araw naman po. Tapos, pagka Linggo naman po, tapos po mag-serve, diretso po ako nuwi ng dasma sa pamilya ko. Siyempre, about dito, minsan sa sa kalagayan ng pamilya, sa anak ko, siyempre, dasal ako ng dasal, lalo nung nagkasakit. Para pa akong nanghihinaan ng loob. Sabi ko, Panginoon, mahal na yun, ikaw na rin po ang bahala kung para sa akin yung anak namin. Ibibigay niyo pa sa amin, bibigyan niyo pa siya ng buhay. Kasi halos parang naano na siya nung last year. Kasi sa mahal na yun na lang ako kumapit Ayun, hanggang sa nakarecover naman yung bata. Hanggang sa ngayon. Gusto nga niya, Papa, gusto ko mag-father. Last 3 weeks na balda po ako. Humingi lang po ako ng dasal sa mahal na ina. Awa ng Diyos naman po, nakarecover po kagad ako. Paralyzed na po kasi ito Pang 8 beses ko na pong nabalda. Tapos 3 weeks ago pa lang, ngayon, na disgrasya ulit dahil sa pagsisid sa malalim. Tapos dasal-dasal lang sa mahal na ina. Lagi lang, may picture niya lang ako, lagi na lang nasa uluhan ko ng mahal na ina. Ngayon madami nga na mabilis ako nakaka-recover. Sabi ko, mahal ako ng mahal na ina. Hindi niya ako pinababayaan. Siyempre po, excited po marami pong excited na kukurunahan. Parang, di mo may paliwanag ang pakiramdam na parang ang gaan ng pakiramdam na nagtatayuan yung balahibo mo. Tapos lalo pag nalalapit ng kukurunahan ng mahal na ina. Malaki pong magiging yan kasi makikilala na siya sa ng marami. Marami rin kasi nagde-devotion sa mahal na ina. Marami rin nahiling. Himala naman talaga na ibibigay naman ng mahal na ina. Sa lumapit lang. Basta pag umalis po ako rito sa tabi, laging kasama ko ang mahal na ina. Kaya sabi ko, hindi kami pababayaan ito. Kahit nung nakaranas kami maglubog,
Sabi ko, walang mangyayari sa atin. Kahit naglubog tayo, hindi tayo pababayaan ng mahal na ina. Magdasal lang tayo. Ngayon, sa awa ng Diyos, nakauwi naman kami ng ligtas. Sira nga lang yung bangka namin. Kailangan talagang focus lang tayo sa mahal na ina. Huwag tayong makakalimot. Magdasal lagi sa kanya. Para pag nang panghinaan tayo ng loob, lumapit lang tayo sa kanya. Dasal lang tayo kahit sarili lang natin. Hanggang sa kahit taman ako pagkakaano, minsan pag napapanghinaan ako ng loob, nalapit lang ako sa kanya. Ngayon, hanggang sa tuloy-tuloy ulit na maglingkod sa kanya. Unang-una po, pasasalamat para sa mga blessing, mga tulong na naibigay niya para sa akin sa panibagong buhay. Lagi niya akong nililigtas dahil sa lagi akong nadisgrasya sa laot. Ayun, pasalamat para sa pamilya, sa lahat ng nalapit ng may sakit sa mahal na ina. Napapagaling niya naman.